si dating Kapitang Toto Sige ng ating barangay dito sa Sinalan ay bumabati sa inyo ng isang maligayang fiesta. Well, maraming salamat po sa inyong pagpanood. Supportan natin din, of course, ang ating kaibigan, si Levi Tatad ng Serbisyo Balita at ng Pulsuhan. So ito po ang inyong lingkod, si Police Superintendent Romy Desiderio, ang happy po ng pulisya ng Los Baños. Magandang araw po at God bless us all. Mga kababayan, ugaliing manood ng Serbisyo Balita live online tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito si Cap Toti de la Rosa ng Barangay Dita, Santa Rosa City, Laguna. Mga kababayan, malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasing ganda. Laguna nang ito ay marating ko para bang ako'y nagtao. Okay, samantala ay binabati po natin ang Provincial Director dyan sa lalawigan ng Cavite, dyan sa Camp Pantaleon Garcia Headquarters. Pong Provincial Director na si Police Senior Superintendent Eliseo de la Cruz na kamakailan lamang po ay nakapanayam po ng inyong lingkod na si Lady Exposed dyan sa lungsod ng Imus. At ayon po sa Police Senior Superintendent pong ito na si Cruz, ang ating Police Director ay gagawin niya ang lahat para po malinis ang lalawigan ng Cavite, na kung saan ay may mga programa po siya na inilulunsad at sinasaad para patuloy na mamintena ang peace and order sa lalawigan dyan, sa lungsod ng Imus, sa lalawigan ng Cavite. Bukod dito ay patuloy din po niyang isinasagawa ang Oplan Lambat Sipat upang lalo umigting ang kanilang paglilinis sa buong lalawigan ng Cavite. Saludo kami dyan, sir, sa iyo, Police Senior Superintendent Eliseo de la Cruz, sir, Yes. Talaga makadiyos ka dahil puro Cruz. Yes. At kasamang Levi, may natanggap po tayong text sa ating kasamang mga jarista na si tinatawagan natin si PD, sir, Yes. sir. May concern lang kami sa inyo na idudulog, Yes. sa pamagitan ni Lady Exposed. Ano po yun, Lady Exposed? Isang Michael D. Blagaras, ang pangalan ng bata, 17 years old. Dumaan po ito sa isang agency, nakapasok ng trabaho sa NLEX Junk Shop, dyan po sa lungsod ng Bacoor. Hindi pa namin alam ang buong istorya, basta may tumawag lang po sa amin na binugbog ang bata. Hindi pa alam ang dahilan sa pagbugbog. Ano lang nangyari? Dinala sa UMC Hospital at ayon sa pinsan ng ating kasamahan sa mamamayan, si Paring Boy Pones, ay dineklara na raw na dead on arrival ang nasabing bata. Dahil sa pinsalang natamo ng bata, maraming mga pasa at may bali pa sa parte ng katawan. Yan ang naging dahilan ng pagkamatay. At yan po ay may police report at ang sabi, ang police report daw, kasama ang Levi, ay nanggaling sa Police Bacoor, kay Colonel Estolano ng Bacoor. Sana po naman ay mag-prosper ang kaso nito sa paslang. Sana mabigyan ng hostesya. Alam mo kasi itong ganitong ginulpi, pinate. Mukhang may hissing daw sa nasabing kumpanya. Hindi nga namin masabi. May anti-hissing law na tayo. Nabawal yan. Kung pinalo mo at nagkaroon ng hemorrhoids, ayan, papasok doon sa anti-hissing law. Kaya tinatawagan natin yung hepe ng Bacoor. Yes. Na si Colonel Estolano. Sir. Yes, sir. Imbestigahan nyo ng maigil ito. Kung hindi, dudulog natin ito sa bagong PD ng lalawigan ng Cavite na si Police Senior Superintendent de la Cruz, para aksyonan itong nasabing hinaing ng ating kasamahang media. Ito yung tunay na media, hindi ito media. Parang yung kasama Levi, yung killer na
yung killer ng, yung CNN cameraman. Cameraman. Natumbog na raw, ayon sa report na nakarating sa atin, ngayong araw na ito. Na-aresto na ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG Region 4A, ang isa sa mga pinaghinalaang sangkot sa pagpatay sa cameraman ng CNA Philippines na si Jonathan Oldan na isinagawang follow-up operation ng pulisya sa Imus City, Cavite, Kapakalawa. At sa ulat na tinanggap po ng PMP and CIDG Chief Police Director Benjamin Magalong, ang suspect na si Edgar Angelo Labi ay nasakote sa Chesapeake Subdivision, PNP ng lungsod. Nakumpiska mula kay Labi ang isang caliber 40 pistol na hinihinalang ginamit ito sa pagpatay sa biktima si Oldan at may 50 bala na nakuha sa suspect. Ang pagkakasakote sa suspect ay bunsod sa pinalakas na tinatawag na Oplan Labat Sibat sa levy ng PNP laban sa mga most wanted criminals. Magugunita rin po natin na pinagbabaril si Oldan at 30 ng hindi pa nakikilalang mga armadong suspect noong June 25, 2000 this year. Sa may Bukanig Street, Barangay Pinagbuklod, Imus City, Cavite. Siya po ay nagtamo ng 7 tama ng bala sa katawan. Si Oldan ay nakatalaga sa Department of Justice at Supreme Court ay ang ikatlong mamamahayag na pinaslang ngayong taong ito, 2015. Naharap naman si Labi sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yes. At nasabi rin po dito sa report na ito na kasalukuyan pa rin pong iniimbestigahan kung ito pong nasabing si Labi ay may mga kasama pa rin anong tawag doon sa krimen? Yung kasabwatan sa nasabing krimen. Dahil mabilis ang mga pangyayari ng mga panahon na yun, noong June 25, nang siya ay pinatay. Biglang naglaho yung mga suspect. Yung sa aming source pa, riding in tandem yun. Pagkatapos ngayon, isa pa lang ang lumalabas na naaresto ng mga operatiba. Asan yung katandem niya? Yes, kaya ang tanong, asan yung kasama nito? Dahil ang suspect na si Edgar Angelo Labi, yun lang ang naaresto. Kaya dapat dito, yung Angelo Labi na yan, Edgar Angelo Labi, ay dapat na pasigawin kung sino yung kanyang kasabwat. Dahil sabi, riding in tandem ang pangyayari na yan. Kaya kami po ay umaasa at saludo po kami sa bagong provincial director na ito, na si Senior Superintendent Eliseo de la Cruz. Mangyari po sana na ito ay ma-actionan nyo pa rin agad-agad. Yung pamangkin ng ating diarista dyan sa lalawigan ng Cavite. Napaki-actionan po, Sir, Provincial Director. Yan pa rin. Nakagawa ito. At kung nagawa ng CIDG dito sa Quezon, mauna kayo mag-trace. Ang nanap po ng bata ay Michelle Dave Lagaras. At kilala po ito doon sa Bacoor, sa may NLEX junk shop. Kaya kung binugbog yan at pinagpapalo, malamang biktima yan ng hazing. May anti-hazing law na tayo. Yan ay na-hemorrhage, baka pinarang. Maaaring kasamang levy, ito ay ginawa nila sa bata, napagkatuan nila, binugbog nila, o maaaring merong mga istorya hambang iba na hindi natin alaman nasa likod nito. Pero dahil ito ay pamangkin na isa sa kasama nating mamamayan, ang Action Balita, na mahal din naman po natin sila Maring Nesel Mutas at Boy Pones, sa pamilya ni Boy Pones daw ni Maring Boy Pones, yung batang si Michael Dave Lagaras. Yan ay pamangkin niya. So, na saan talagang nagulat daw sila sa biglang balita, napatay na itong bata. Dapat ng malalimang investigasyon. Malalimang investigasyon. Dahil ito kasama ang levy, ito para ay
ano pa ng agency. Dapat ang agency managot din dyan. Dahil yung agency ang nagbigay sa jack shop. Yes. Ito ay tao ng agency. Dapat panagutin din ng agency dyan, di ba? At bukod dito, pati yung junk shop na endless, na sinasabing pinagtatarbuhan na nasabing itong si Lagras. Kasi, kung tutusin, dyan lahat nagmula sa trabaho niya, si Michelle Dave Lagaras. Michael Dave Lagaras. Yes. Correction po. Michael Dave Lagaras. 17 anyos, pwede pakilaliman po ang investigasyon sa pangyayaring ito. Sapagkat kung ginulpi ito at binugbog, ay lalabas ito na hesing o pinagkatuwaan. Kung ano man po ang dahilan ng pagkakatuwa nila, ay hesing pa rin po yun. Sapagkat kung marami silang bumugbog dito at nagpalo dahil sa trabaho, ay hesing po yan. Dahil pinaparusahan nila yung tao dahil kumubago, yan ang sinasabi nating hesing. May anti-hesing law na tayo. Detrimental yan. Dapat i-imbestigahan yung maigi yan, pwede, sir. Pero kung tutusin naman, kasamang Levi, base na rin sa text sa atin na ang tropang pulis bakon na rin ang nagdala sa ospital sa UMC. Kaya siguro naman, meron na rin silang mga updated reports dyan. Dahil siyempre, sariwan-sariwa, kanina lang nangyari, o itong text na ito kanina ba? Wala namang complete information na sinabi sa atin na kung kailan pinatay, kung kahapon pa, o mahilang. Dahil ito... Pero ang importante na nangyari. Yes. Kaya nga, yung daw part ng katawan ng bata ay bali-bali at may mga pasa sa dahilan ng pagkamatay. Yun na naging dahilan ng pagkamatay ng bata. Kasi nga, hemorrhage. At dead on arrival. Namuho yung dugo sa katawan ng bata, kung saniyan ng palo, o saniyan ng ano man yung bugbog, ay papasok pa rin yan doon sa hesing. Pagkat yung bata ay bago lang doon sa junk shop na yun, baka nahinggit yung katrabaho niya, kaya pinaginitan. Maraming anggulo Pinaginitan, pinagpapalo, dahil form yun ang hesing pag pinalo mo. Ibig sabihin, pag-welcome yun doon sa trabaho. Pero hindi dapat tumantong sa ganun. Hindi maganda yun. Mabigat na yun dahil kamatayan na yun. At isa pang ating pinangangalagaan doon, yung siyempre, paano na yun? Ang tanong, paano na ngayon? Wala na yung bata. Sino pa matatanong? Umasa na maghanap buhay para sa kanyang pamilya. Pero yung pala naman ay mawawalan bigla dahil sa mga empleyadong tiwali dyan sa junk shop. Anong pangalan dyan? NLEX. Junk shop. Layo mo naman, ikaw yung nasa norte. NLEX nasa norte. North Expressway, NLEX. At eto pa, meron pa rin tayong bagong balita na pinahabulan sa atin sa Pasay City Hall, sa lungsod ng Pasay. Diyan binulabog daw sila ng bank. Ayan na. Diba ang Department of Foreign Affairs nasa lungsod din ng Pasay? Kaya ayan na, nakakatakot na. Binulabog na raw ng bank threat ang Pasay City Hall. Beijing Ombudsman, Yes. Eto na, natatarantang nagtakbuhan daw ang mga empleyado ng Pasay City Hall. Matapos makatanggap ng bank threat ang naturang tanggapan kahapon. Yes. Kasi sa report na natanggap ng Pasay City Police, nabatid na sa unang nakatanggap ng text message ay si SPO4 Ernesto Tesoro, duty operator ng Station Tacticals Operation. Alauna 15, kamakalawa ng hapon. Nagsimula ang numerong 0946-306-4141, nakasaad ang ganitong mga kataga. Anytime ngayon, sasabog ang inilagay kong bomba dyan sa City Hall. Dapat lang yan mawala sa mundo ang mga buhaya. Aba, ayan ang kasama ni Levi. Lalo na ang mga MTCT Task Force. Baka mga kotong. Kaya gano'n. Magsama-sama na sila. Wag na baliwalain ang bantaong ito. Bandang alas 10:50 ng umaga, nang magkasunod-sunod na nakatanggap naman ng text message ang 4 na empleyado ng Pasay City Hall na sina RJ Soleta na nakatalaga sa Mayor's Office, A. Sevilla, Robert Marquez at Lenlen Ocampo na
nakahantulad din ng cellphone number na nagbabanta rin. Ito ang nakasaad sa text message. May nakatanim na bomba sa loob ng City Hall at anumang oras po mula ngayon ay maaari itong sumabog. Kung mahal nyo ang mga mahal nyo at ayaw madamay sa mga corrupt ay umalis na kayo dyan habang may oras pa at hindi po ito biro at huwag baliwalain. Sige, at malaki ang galit galit ito. yung nagpakalat na may bomba doon sa korupsyon. Yes, lalo na doon sa MTCT Task Force. Doon siguro nagagalit. Maaaring pati na rin kay Mayor. Dahil bakit gagawin to doon pa mismo sa City Hall. Kaya tuloy na bulabog dahil sa bomb threat na sinasabi niya. Kaya ang sabi niya nga, ito po ay hindi biro at huwag baliwalain. Kaagad na ipinagbigay alam sa City Admin ng Pasay City Hall ang insidenteng iyon at dahil dito ay nataranta at nagtakbuhan ang mga kawali dahil sa takot. Kung kaya't kaagad na nagresponde ang mga tauhan ng Special Weapons and Tactic Units, Explosive Ordnance Disposal, Special Reaction Unit ng Pasay City Police. Yes. May isang oras na nagsagawa ng inspeksyon ng buong gusali ang naturang operatiba sa pamumuno ni Senior Inspector Alan Rainer Cabral. Subalit negatibo naman po ang nasabing bomba. Ibig sabihin, nagsagawa siya ng live drill. Yes. Sa mga insidente. Live na live yun. Dahil siyempre, takbuhan yun, may bomba. Paano na evacuate yung mga nandun? Yes, oo. Tandaan, ano ba? Hindi dapat magpanik, di ba? Yes. Live drill yung nangyari dyan sa Pasay City Hall. Matapos makumpirma na wala namang bomba, ay nagbalikan na ang mga kawani sa Pasay City Hall office. Kaya nga, di live drill. Kaya alas 12 ng kahapon ng tanghali, ayon sa pulisya, ay posibleng nanakot lamang ito at walang magawang caller para bulabugin lamang. Bulabugin lamang ang operation sa City Hall. Maring kaya po nagkakaganyan na meron tayong mga natatanggap ng dump threat, ay bunsod na rin po siguro na ang tao ay nananawa at naiinis na doon sa korupsyon na ginagawa. Corrupt na tao dyan. Doon sa lagayan system. Loob at labas ng Pasay City Hall. At doon sa porcentual system. MTC, pati na rin po doon sa sinasabi Traffic Management Control. Oo, Manila Traffic ano ba to? Task Force ng MTCT Task Force. Kaya nga. Kaya ating po sanang pag-usayin dahil baka mamaya yung mga bentang ganyan na ay magkakataon. Na sinasabing pananakot lamang sa una. Baka mamaya, magkatotoo na. Akala nyo ngayon akala nyo biro na naman at mga peking pananakot lamang. Bigla kang hindi kayo mag-arrest. Mamaya may konti, eto na. Tik-tak, tik-tak. Siguro ganito yan. Kasama ang expose, ano. Yes. Dapat damay-damay na yan. Isip na kayo. Kasi siguro, tingin ko dyan, ay yung biktima yan ng korupsyon, yung nagpahatid ng balitang yan, sapagkat sasawa na sa walang pinagkaiba sa Department of Foreign Affairs. Sabi ng mabigyan. Dahil yan sinasabi nga, hanggang sa kasalukuyan ay namamayagpag at walang aksyon ang mga kinauungkulan, hindi sa pagsisiwalat po natin ng mga anomalya na gaganap. Bakit maging sa Senate Committee? Yan po, paulit-ulit natin sinasabi, ano ang gagawing aksyon ng Senate Committee dyan? Aba, magaling dyan si Cayetano, di ba? At sinasabi niya. Lahat naman magaling Gagaling pa ba kay Miriam Defensor? Matalas ng dila nun. Pero bakit nakarating? Documents impact na magpapatuloy. We have the documents na pinasahan na po kayo ng record. Pero wala po kayo naging action. Baka naman yung staff ni baka naman yung staff ni Senadora Miriam may problema. Pagkat akala nila may sakit na yung ali. Si Senadora Jose. Alam ko. Siyempre, akala nung hindi na ito kikibo sa aming desisyon. Yung pala hindi nakarating sa kanya. Kaya tinatawagan natin itong magaling na Senadora, Yan ang mula mo ng panabagan. Kasi, ano yan maastig yan. Magaling yan, alam ko. Kaya kami hanga sa iyo, Dahil ikaw ay top lawyer, criminal lawyer,
Sinasabi mo nga na ikaw ay criminal lawyer. Na Senadora Miriam Defensor Santiago, huwag mo namang depensahan itong mga taga-DPA. Ha? Kaya Kasi kung didepensahan mo, batay doon sa apelyido mo, defensor. Ha? Baka naman sa iyo ay defensora. Defensor Santiago. Baka defensora ka, no, taga-katiwalian. Kaya ganyan ang nangyayari. Kaya nga, talagang hindi siya involved sa mga ganyan usapin na usapin korupsyon. Magpakitang gilas kayo. Kaya kapin mo na yung pinasang reklamo sa inyo dyan, na sinat, na galing din sa mga nagre-reklamo. Kaya nga kaledi, siguro much better na i-share na natin ang ating program dyan sa Senate Committee. Senado. Sa Senado. At din sa, sabi nga may tawag na nga raw galing Malacanang, hindi pa natin alam kung gano'ng sila ko-force na gusto nila matapos at maayos itong kaso na to. Hindi man lang sila nag-iimbestiga sa nasabing departamento. Hindi, pati yun. Nakarating na rin sa tanggapan ng ombudsman. Dahil sila yung pangunahin mag-iimbestiga. Hindi nga nausad. Ang kaso, hindi nausad. Kaya nga ang tanong, bakit hindi nausad? At base rin sa pakikipag-usap ko nung isang araw lamang dito sa ating abogado ni Rehoso na 3 abogado at isa na yung talagang very astig doon na si Atty. Batas Mauricio ay plano na nilang sampahan ulit ng panibagong kaso. Hindi, motion for preventive suspension. Dahil may kaso na ng plunder at saka ng grave abuse of authority. Ngayon, kakasuhan naman nila ngayon ng panibagong kaso na motion for preventive suspension para masuspendin ang lahat yan at tuloy maimbestigahan na ng dire-diretso at mga makulong kung kinakailangan. Dapat hindi rin pati yung mga empleyado ng ombudsman. Baka naman nalalagyan yan. Yan ang kayo dyan, ombudsman, sabi nyo malinis kayo. Kayo naglinis. Kaya nagwawalis sa mga tauhan ng gobyerno. As sinabi nga, to eradicate the corruption in the government. Pero kayo, anong ginagawa nyo? Baka naman kayo tanggap ng tanggap. Subalit ini-stack nyo lang yung mga dokumento at hindi nyo na-actionan. Alam mo, may karanasan ako dyan kasama ng Bete. Nag-file ako ng isang case sa ombudsman na pinasususpindi ko yung isang sosyal sa isang bayan dito sa lalawigan ng Laguna. Subalit binalik ng ombudsman sa Sangguniang Panlalawigan dahil hindi na yung sakop ng kanilang investigasyon dahil administrative case dahil daw korupsyon. Eto, malinaw yung korupsyon. Bakit hindi nyo aksyonan? Yun ang tanong. Bakit? Sa magkano kailan? Siguro may mga kasunduan na tinatawag. Hindi natin alam kung magkano. Pero malamang yan, sabi niya, baka may kasunduan na. Kung kaya, hindi umuusad ang nasabi. Yung sunduan sa kaso. Yes. Kaya, ito po, masasabi lang natin dyan, sa mga nanunungkulan, yung mga 21 top officials, umanda po kayo dahil ang reklamo sa inyo ay tumutugon po sa mga dokumento pinangahawakan. Na ayon sa ating source, ay talaga pong malaki ang pondo ng nawawala sa DFA. Sa PBS naman. Magising na kayo! Talamak na kayo dyan. Kahit sa mga ambassadors and USEC, engineers, at mga contractor, maging doon sa mga sinasabi nating mga contractor na agency kasabwat ng mga lintik ng mga sinasabing DFA top officials na ito. Sana naman po ay magbago na kayo. Dapat hindi lang magsasaka. Director, engineer, ambassador, USEC, yan. Kung maaari naman po sana, maawa naman kayo sa pondo ng bayan. Kaya pagkakaroon natin kasama lead expose. Yes, hindi lamang dapat magsasaka at tinatamaan ng idlat. Dapat sila. Yes. Kasi nga, sabi nila, maaaring bilyon-bilyon na mga salapunto, yan ay nagkakaroon na ng tahid, ng buntot, ng sungay, kung kinakailangan, maaaring lumaban pa sa atin sa bayan at magdemanda pa. Hindi po namin kayo uurungan. Doon sa sungay nila, tumatama yung kita. Ay, nako.
Korte Suprema. Kaya pala. Kaya nga po, hindi May namin mga dokumento kami. Ha? May mga dokumento papatunay kung ano ang inyong mga pinagagawa sa ngayon. Kaya nga po, sabi po ng ating Pangulong Sinoynoy Aquino na siya ay ninenervyos sa susunod na administrasyon dahil nais niya ay ang nahawak ng nasabing papalit sa kanyang kapangyarihan. Yes, ng trono, kumbaga, ay yung hindi mapapabayaan ang kanyang tinuwid na daan. Pilipino. Maging ang pandasin na ginawa niya na tuwid na daan daw, sana raw ay tahakin ng panibagong susunod na administrasyon. Kung baluktot man yung tatahakin niya, itong panawagan natin, lead expose, hindi natin tatantayan. Yes. Tayo magiging binder, taga-tuwid ng inyong mali. Ha? Yes. Diba? Oo. Kaya nga, ating sisiyasating maigi kung may pagbabago tong ginagawa itong mga DFA top officials na ito. Kung ito yung mga natatakot na at nasisindak na dahil may posibilidad po kayong makulong sa kasong pandarambong. At hindi po ba kayo nahihiya sa mga pamilya nyo, na ang mga apo nyo, naka-aircon, mga anak nyo, naka-aircon, mula sa bahay, hanggang sa sasakyan, hanggang sa eskwelahan, either hanggang sa trabaho. At bukod doon, kumakain ng mga masasarap, hindi kaya kayo tubuan ng bukol niyan. Tinawagan kayo ng kulog ng mga... galing sa nakidlat, sa inyo tumama, hindi sa magsasaka. Kaya nga, sabi nga nila, tayo po'y mag-ingat-ingat din sa kinakain natin. At dahil kung yan ay galing sa masama, meron din pong bad karma na tinatawag. Di ba rin kung laging good karma, bad karma ang iwasan po natin dahil yan po ay bigla-bigla. Tinawagan kayo ng kulog at kidlat! Sabi nga, kahit suot mo pa, kahit sabi mo, ating gabi na, pag gustong bumaba ng Salapino, madaling araw pa lang, nagchichineras na yan pababa. Yan po ang kasabihan. At sana po naman ay matinag naman po ang grupo ng Department of Foreign Affairs. Titinagin natin yan. At imbestigahan ng ating gobyerno. Kaya panawagan, ha? Panawagan mo si Secretary Albert de Rosario. Secretary Albert de Rosario, kung sabihin yung apelyido mo ay nasa Rosario, abay matinag ka naman at huwag ka sanang tamaan ng kulog sa iyong tutulog-tulog na panunungkulan. Ha? Nagagalit na ito ka aking kasama si Lead Expose. Ano ba ka ba naman? Ha? At hindi naman dapat na paulit-ulitin natin, di ba, kasamang yes. Levy. Dahil ito, maging ang buong grupo ng Serbisyo Balita, alam na lahat itong issue na to. Bakit ayaw pa nila tatanan? Isiner na sa maraming mamamayan. Isiner na sa mga ating kasamaang mga mamamayan. Halos lahat na ata. Nakakaalam nito. Ibang mundo naman Yes. Diba? Kaya nga mahiya naman sila at tablan naman sila ng kahihiyan sa mga sarili nila. Dahil hindi na magagawa. Baka naman may maskara. Ang nagagawa nila. Baka may maskara. Yes. Kaya hindi talaban. Kaya at hindi tamaan ng kidlat. Yes. Pero dahil may mga paranggalang. Pero kung mga suot dyan mga pansi, bakit tablan? Kasi bakit alam ko, maginto, hindi na tinatablan ng kidlat. Ano? Yes. At siyempre po, para po sa ating last 5 minutes po dito sa ating programa, ay nais po natin ipaiwatig sa lahat na sana po ay magbago na tayo dahil itong hinaharap natin panahon na ito, yung sinasabi pong lindol, tayo po ba ay nakahanda na? The big one. Diyan. Sige, kasamang Levy. Ang lindol daw ay paghandaan na natin. Yan ang malimit natin nababasa kahit saan sa pahayagan, sa mga gobyerno, meron ng mga drill na ginagawa sila. Yes, na ma-actual. Dahil sabi nga, marami na ang nakilahok sa ginanap na earthquake drill noong Huwebes. Hindi lamang sa Metro Manila nagsagawa ito ng shake drill, kundi sa marami na rin pong probinsya. Maging sa lalawigan ng Cavite, nagkakaroon na rin ito. Kaya nga nakakatakot. Kahit sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PhilVox, na ang grabing tatamaan ng lindol
ay ang mga nasa ibabaw ng West and East Valley, both sa Metro Manila. Nagsagawa rin ng sariling drill ang mga nasa Mindanao at iba pang lugar sa Visayas para sa mga organizers. Mas mabuti na ang handa sa pagtama ng lindol. Kung handa tayo, hindi na magpapanik ang mga tao at maaaring kaunti lamang ang madidisgrasya. It means to say, maraming mamamatay. Yun nga, kasama ang Lead Expose, di ba? Hanggang sa Mindanao, nakarating yung safety nila na kanilang kaya nga, kung nalalaman lang, drill, ha? Dito kaya, sa Metro Manila. Ay, dyan lang sa Pasay, di ba sinabi mo na may bomb threat? Yan yung actual na drill. Ha? Sapagkat ito na ngayon nangyari, actual na ito. Kasi may bomb threat. Kaya nga kasama, Lady, kaya nga kung handa, hindi na magpapanik ang mga tao at lalo lamang mag-discussion, di ba? Kung malalaman lang ng mga tao, ang gagawin, pagtama ng lindol, walang pagkakaguluhan at walang makakapag-desisyon ng maayos para maligtas ang sarili. Yan, sarod ako sa ginagawa ng OCD di sa Region 4. Okay. Si Director Vicente Tomasal, sapagkat pinapalaganap na, iba daw yung handa kaysa sa tutulog-tulog. Yes. Kaya within, malapit na tayo matapos ang ating programa. Kaya nga, tagumpay na ang drill ng Webes, pinakita ng mga Magtorex Duwer ng kanilang gagawin. Sakali tumama po ang lindol dito sa atin. Nagpakita gilas din at pagliligtas sa mga naipit sa guho at mga nasunog na gusali. Mayroon din pong kunwaring naipit na nagbiriyap na sasakyan. At sa loob ng isang nawasak na building, mabilis din ang tama na nasa tamang hakbang ang pagliligtas ng mga natrap sa naguhong building. Pati ang mga medics at Red Cross personnel ay nagpakita na rin po ng kasanayan sa pagliligtas ng mga nabagsakan ng helicopter. Na pati na ang mga piloto. Yan. Halos nagpakita na rin ng kasanayan kung paano i-rescue ang mga biktima. Lahat ay nagpakita na ng kahandaan. So, ating pong paglaanan yan, ang ating paghahanda dahil noong Hunyo, sinabi ng PhilBox na ang fault line ay nagsisimula sa Montalban, Rizal at nagtatapos po sa Carmona, Cavite. Ayon kay PhilBox Director Renato Solidum, kung tatama ang 7.2 na lindol sa nasasakop ng fault line, 37,000 katao kasamang levy ang mamamatay. At ang mapipinsala ay aabot sa 2.4 trillion na tukoy ng West East Valley Fault nang magsagawa ng pag-aaral ang PhilBox katulong ang pag-asa. Okay. Mines and Ghost Sciences Bureau sa tulong ng Australian government. Ayon sa mga eksperto, inulog na ang failure at anumang oras ay maaaring gumalaw. Nagsimula na ang shake drill at naging matagumpay. Dapat magkaroon pa ng mga kasunod na drill para sa lalong mas maging handa ang mga mamamayan sa pagsapit ng lindol. Sa paghahanda, marami ang makakaligtas. Kailangan ang alerto tayo sa lahat ng oras, araw at gabi. Yes. At hindi lang yan, ang pananalig natin sa pong may kapal. Sapagkat siya lang magliligtas sa atin ng tunay. Kaya kasamang levy, kahit sabihin pa natin na nais pa rin po natin na tayo magsama-sama pa sa mahaba pang oras, ay wala na rin po tayong oras. Dahil hanggang sa susunod po, ito po muna si Levi para magpaalam sa Maraming salamat sa ating mga tagapanood dito sa programang Lead Expose. Ito po ang inyong lingkod na si Levi Tatad. Nasa programa ko naman sinundan ito ng pulsuhan. Parati po kayong makinig dito sa Serbisyo Balita o manood sa Serbisyo Balita Live Online. Ito po ang inyong lingkod na si Levi Tatad. Bye-bye! Dito sa programang Expose. Okay, hanggang sa susunod po. Abangan ang mga mahalaga pa po nating kaganapang ating isisiwalat. Dito lamang po sa Expose. Dito po si Lady Expose ay nagpapasalamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Mabuhay po tayong lahat at naway makamtan po natin lahat ang mga biyaya ng Diyos. Ito po si Beth Sarinas, ang inyong lingkod na lagi nakalalay at sumiserbisyo para sa bayan. Dito lamang po sa Serbisyo Balita Live Online. Magandang buhay po sa lahat. Magandang buhay.
Shakey's getting the super grand slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal. It's the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal!